Welcome sa Rex Vlog Builders! Kung construction ang hanap nyo, nasa tamang channel kayo. Tara na! Simulan na natin! Extra po is 7. 7 katao yung extra. So mga kolong-kolong na lang yan. And then Halo blocks, bakal, semento'y handa para sa bahay na hanggang doon. Balcony. Saka dito sa bridge. This time check is brought to you by Kuya Ray Esteban. yung tahanan. Rex Vlog Builders, sabay-sabay nating buuin. Dream house nyo ay ating aabutin. Strong foundation. Like, share, subscribe. Samahan ang biyahe. Sa bawat bagong vlog, may bago kayo. Good morning. Mga mas balita. Simula kaninang umaga o kagabi pa o kahapon pa pala. Ayan, masama pa rin po yung lagay ng panahon. Ito na yung bagyo. So, dapat ngayong araw, dahil po nakaschedule lang buhos sa private villa project. So, hindi po natuloy dahil nga sa masamang panahon. So, hindi naman po pwedeng magbuhos tayo ng ganitong panahon. Isa rin sa dahilan na masisira yung sila dahil nga mawawash out ng ulan. Tapos syempre yung mga tao din, so hindi po sila makakapagtrabaho ng ganitong ulan. Although pwede silang magkapote pero hindi ko po pinayagan na magbuhos today. Dahil nga masama yung lagay ng panahon, halos kahapon pa, walang tigil yung ulan. So yun, cancel muna yung buhos, tapos yung mga ibang tropa din hindi rin nakapasok today. So make sure, Sagapan kanina daw umaga, hindi naman daw umuulan, so nakapasok sila. So sabi ko pagka talaga nagre-diretso yung ulan, mag-half-day na muna. Huwag nilang pilitin na yun nga, umuulan tapos nagtatrabaho, baka magkasakit pa sila. So sinabihan ko na rin si Black Shadow kung hindi titigil yung ulan, mag-half-day na muna sila. So yun, for today's video, baka hindi po tayo umalis dahil na umuulan o may bagyo. So dito naman sa farm, ayan, baha update. Bumaba po siya ng konti lang, kapon kasi halos hanggang dito yun. So bumaba na siya ng konti, medyo mabagal po talaga yung paghupa ng baha dahil nga sa malaking volume ng tubig na nilalabas ng daluyan. Tsaka hindi ko alam kung nakabarado yung mga kanal na palabas. Ayan, so yun sumapar nilagay ng panahon. Kanina malakas kayo ng umaga, medyo kumalma ng konti. Nandun na yung pagkain ng manok, Lolo Boy. Bumili na ako ng pagkain ng manok. Actually galing na po ako dun sa bayan. Dapat nga kanina umaga alis kami, kaya lang ayun nga yung panahon, so kinancel ko na muna yung buhos. Ayan, pahinga muna tayo. The next day. Ayan, good morning. Natuloy din. Ayan, gumanda na po yung panahon. So, magbubuhos po tayo dito sa private villa. Dapat kahapon po ito, kaya lang masama yung panahon kahapon. Okay, tara. Tapos, ayun na pala yung naglalagay ng mga boss ng dipuel. Propose po yan para sa swimming pool din. Detress yung casing. Submersible pump ang lalagay po namin yan, tapos impeller type. Ayan mga boss, ito na po yung mabuhusan. Mas malaki po ito kumpara dito sa binuhusan naming dalawa. Ang ang advantage naman niya, malapitan lang. Ayan, tutukan lang oh. So may extra tayo syempre. Ayan po yung mga extra, nag-aalmusal muna. Tapos bakbakan na. Mas malaki to siguro, Santo Tiago, abutin kami ng hapon dito. Ayan.
Ayan, yan na lang po yung bubusan and then ano na lang po, second floor na lang yan. Tapos ito, ayan nag-start na rin silang ng bubong dun sa taas. Naglagay ng mga poste para sa roofing. And then naalas na tayo. Okay na tayo sa structure. Partition, wall partition na lang. So ito yung nag-drilling. Si Ben pala yung gumawa nito. Ayan po yung palang yung tuboy ni Bossing. 7. Bitres na eh. May nagawa ni water level. Ala po. Ala po. Ano yung pakalawas niya? Kaya pa. Baby pa kailangan niya. Wala ko kami nila eh. Wow, yung liyo nyo na. Hinayuli. Balipat na doon sa buhos. Oo, balipat na sa buhos. Wala ang gagawin dyan. Teka mo, nakatayo lang. Po yung dito yung kanyang pinaka butas. Ito rin po yung magiging water source ng swimming pool. Pwede sa swimming pool to, no? Dalawang purpose sir. Dalawa. Sa building tsaka sa... Oo. Swimming pool dun eh. Ano ba rin yung ulam, Mayor? Anting kaya meron kayo bibili dyan sa malapit. Bili muna tayo ng ulam. Nandito tayo sa Bacolor Public Market. Saan tayo paparking, Mayor? Makapaparking kita? Bawal dyan, motor lang dyan. Tayo. Yan. Diba? Tayo pwede. 4 wheels bawal. Tunay, kaya pa sabihan mo. Na, ano na? Pata. Ito na. Pag-chapta na yun eh. Kasi kwento yan. Ano may peraso? 5. 5. Kaya po, 4. Ay, wala. Wala dito. Eh, matagol na. Kasuman. Merienda. Ganda, sarap. Sarap to. Ay. 1, 2, 3, 4. 5 na dar. Unang-unang din eh. Dito na tayo. Okay. Nag-start na po sila. So habang i-start sila, sa tayo naman magluluto muna tayo. Nilagang pata ang ulam po namin. Ayan. Nasa 21 manpower po yan. 21 sila. Siyempre kumuha tayo ng extra. Yung extra po is 7 katao yung extra. Kaya yan na lang naman yung ano dito sa project. Medyo mabigat. So the next, so mga kolong-kolong na lang yan, and then beam. Tapos AAC block ang gagamitin po natin dito. Three inches. Letres po yan, bale 7 tubo ang ibabaw.
Mas maganda po yung detress kung talagang magpapalagay kayo. Kung mayroon naman budget, detress. Silipin natin sila. Hanggang doon. Ayan, nakapag-install na rin pala sila ngayon dito mga boss. AAC. Ayan pa yung AAC natin. Ito yung bridge na magkoconnect sa building A to building B. Ito yung building B. Sa dalawang kwarto po ito. Tapos ito na yung magiging balcony niya. Ayan, nakadrop siya ng 2 inches. Haba naman yung bara yung ngayon. Kung electrical, okay na rin. Meron siyang CR dito. Sharing po yan. Tapos dito 3 kwarto. Dito sa area na to, meron pa po yan. Ayun, nakaprepare na rin yung plumbing, CR, and then shower, vanity. Umaaraw, umuulan. Wag naman sana kami abutan ng malakas na ulan. Ilalagay po tayo ng waterproofing material Sahara. Every 1 bag of cement, 1 pack of Sahara. Ayan, gumaganda naman po yung panahon. Yun o. Medyo wala nang kulimlim. Na magdire-diretso po ito hanggang mamayang hapon. So, kasi pagka lumakas yung ulan, possible po na masisira yung ating buhos, maano siya. Kawawas out yung sa taas niya pagka inabutan po tayo ng ulan or umulan. Tapos itong mga nagdi-drilling, ayan, pang-5 na to. Bali 7 tubo na 6 meters ang haba ang ibabawon po nila. Yun na yung malinis na tubig. Yung sindati rito sira o nabarado. So hindi na rin pinagawa ni owner dahil nga ano din siya, maliit din po yung casing niya. So hindi uubra yung ilalagay namin sa submersible dun sa 2 inches. Hindi po niya kaya if ever na gamitin natin sa swimming pool. So mas maganda talaga number 3. Ayan. Medyo ano po, mahirap tong pagdi-drilling. Puti, meron silang makinang ginagamit eh, no? Makina. Ang bigat na po yan, 5 na yan, 5 detress na yung nakabaon.
Yung dalawa na lang. Bale, ano, 7. 7 times 6. 7 times 6. Ano ba yun? 42. 42 meters. Yun, oh. Isang kaldero. Isang kalderong nilagang pata ng baboy. Tapos meron syempre para healthy. Meron mga gulay. So okay na to. Para hindi ma-overcook yung ating gulay. Patayin na natin. Dahil maluluto din naman po yan pagka sa init ng sa init ng sabaw. Ay, maluluto rin yung gulay. Tapos meron na tayong dalawang kalderong kanin. Isang kaldero. So ito pa yung isa. Ayan, oh. Para hindi sila mabitin. So yun, tingnan natin kung ilang percent na yung binubuhusan. So ayan, aras na sa ano na. Sa palagay ko mga 40%. Ayan mga boss. Ayan na yung kwarto. Kwarto tsaka yung CR pa lang. Doon yung balcony. Tsaka dito sa bridge. 40%. Time check 11:06. This time check is brought to you by Kuya Ray Esteban. Ayan. Uy. %. Mula sa plano hanggang pundasyon, bawat hakbang may tamang direksyon. Hollow blocks, bakal, semento'y handa para sa bahay na matibay at maganda. Kasama nyo kami sa bawat proyekto, mga tips at kaalaman na isiguradong totoo. Sipag at kalidad ang aming puhunan para sa pangarap ninyong tahanan. Rexlog Builder, sabay-sabay nating buuin. Dream house nyo ay ating aabutin. Strong foundation, quality construction, bawat detalye with passion and dedication. Like, share, subscribe, samahan ang biyahe. Sa bawat bagong vlog, may bago kayong matututuhan. Ito ang Rexlog Builders, building dreams, one home at a time. Let's build the future. Tara, simulan na natin. Ayan, ito na po yung mga poste para sa roof. Tapos bubusan po namin to para mas matibay. Ayan, kailangan matibay po yung bubong dito. Gawa ng ano po ito, ang tawag dito, prone sa ano, sa hangin. Sasapulin po ng malakas na hangin to. So kailangan talaga matibay yung bubong. Yung ginagamitin natin materialis dyan sa mga poste 4x4, tapos nakabuhos siya sa and then si channel bar para sa mga rafter, tapos 2x2 sa parikilan. Ayan. Tapos susunod na rin yung access. Hindi pa kasi makakapagtanggal ng ano dito, ng scaffolding. So yung access naman po yung susunod dyan, yung hagdanan, para may layout na rin yan. Sarap dito sa taas. Ano yung hangin, sariwa yung hangin. Hanggang alas 12 matatapos to. So sunod siya po mga alas 3. Alas 3 siguro tapos namin dito. Mas malaki po ito kumpara dito sa mga binusan nating dalawa. So tulad din sabi ko kanina, advantage lang dun, tutukan lang dun sa materials na pinahalo, yung concrete mix. Ang concrete mix pala natin mga boss, ang ginagamit po namin is 1-2-3 ratio. 1 bag of cement, 2 bago pa sand, tapos 3 or 1-2-4. Ayan. Tapos 1 pack of Sahara for waterproofing materials. Tulad nito. Ayan, ito meron din pong Sahara to. So ang ganda ng ano niya, ng curing, ng pagka-cure niya, wala siyang naging leak sa ilalim. Ayan, oh.
May tubig po itong CR sa iba, sa taas. Tapos wala siyang tumutulo sa ilalim. Ibig sabihin maganda yung pagka ano ng concrete, pagka cure. Ang trabaho kasi ng Sahara, iniiwasan niya pong matuyong mabilis yung concrete. Pagka kasi natuyong mabilis yung concrete, lalo na pagka mainit, doon po nagsisimula yung mga crack sa concrete pagka mabilis siyang nag-dry. So yung Sahara, yun po yung trabaho niya, na wag inaano niya na wag siyang mabilis matuyo. Ayan. Yung iba nga, pagka wala ang available na Sahara, ginagamitan nila ng sabon, yung pulbos, yung old school na way. Yan, nasubukan na rin po namin yun na matagal na. Sabon naman, pulbos ang ina-apply para nga po wag siyang mabilis matuyo. Tsaka sa plastering, hindi lang po sa yung Sahara, ginagamit din sa plastering yan, lalo na pagka yung pina-plastering is tulad niya firewall. So mas better na gumamit ng Sahara. Yun nga po yung ng Sahara, trabaho niya, yung plastering, hindi niya hinahayaang matuyong mabilis para hindi siya makakrak. Maganda yung cure ng concrete. Yung mga boss, halos na 50%. So dito halos may plan na semento. May 60 boss. 60 bag. So sa tansya ko mga 60 pa. So kakain din na to ng 120 bag. So yun, kain na muna, break time. 12 na, kain na. Tapos last na rin po yung nilalagay nilang tubo ng mga nagdi-drilling. Yan, tapos pagka nabaon nila yon, pa po yun, so sondahin pa, papasukan ulit ng tubo. Ito papasok nila, so sondahin pa nila ulit yan, papasukan pa nila ng tubo ulit. Tapos nila, so sondahin. Tara mangan, tapusin nyo na yan. Ang bigat niyan, 7 na yan, 7. Kaya wala kang makinang ganun, mahihirapan sila. Ayan, umulan na po, inabutan na kami ng ulan. Buti hindi masyadong malakas. Inabutan ng ulan. Habang kumakain, break time naman. Break time naman din. Ayan mga boss, time check 2:24. Ayan, nasa na po, halos 80% na, konti na lang. Euro more or less mga 3 hanggang 3:30. Tapos na po ito. So about sa AAC, meron na po akong supplier na nakita na wala na tayong problema sa cause of delay. Meron na po akong nakitang planta na dito rin sa Pampanga. Ayan, nakakatawa. Ang nakita ko rin, Watako incident, malapit lang dito sa site. Dito rin sa baryo na to, yung pong kanilang planta dito sa Bacolor. So yun, nakausap ko kanina, nagpunta ako doon sa kanilang planta. Ang hindi po pwedeng mag-video dahil nga restricted or bawal pong mag-video doon sa kanilang planta. Kaya medyo na tayo. Ayan, nakapag-start na sila kanina pa. Kararating ko lang, galing po ako sa planta. So yun, baka siguro possible po next week papadeliver ko na, or kung hindi naman baka this week rin papadeliver ko na yung AAC.
AAC Black. Ibang brand po siya. Hindi po siya tulad ng brand na kinuhanan ko dati kung saan tayo nagka-problema sa supply. Actually, ito pong nandito ngayon, sobra po ito dun sa ginawa namin doon. Ayan, sobra yan. So, nagamit ko pa rin naman. Kahit na sumobra, magagamit pa po naman namin. Dahil nga sa mga project din. So, sa mga next project, pwede ko rin sa kanila, i-recommend na kung gusto nilang gumamit ng AAC. So, ayan. Meron na ako nakitang supplier na hindi tayo madidelay. Dahil dito na po ginagawa, hindi na sila nag-i-import. Ayan mga boss, tapos na. Alas 3. Ayan, alas 3 pa tapos. Tapos na rin kami mag-break time. Okay. Let's go. Let's go. Mga boss, nakakita tayong uwi ngayon. Uwi na. Okay na rin ito mga boss. Ano na to? Kukompress na lang. Bukas tapos pwede nang laglagan ng submersible yan. Makabukas kung ano. Tapos na po yan. Tapos mayroon pa palang isa doon. Papalagay pa sila owner. Nang isa pang drill sa kabilang lote. Paburak.